Ayan, hello po mahal na kapatid, magandang umaga po sa atin. Ayan, welcome join po sa ating online Bible study po. Salamat sa iyong pagdalo kagabi sa ating pag-aaral ng salita po ng ating Diyos. Marahil nagtatanong kayo, bakit ba ako napunta sa grupo na ito or bakit may tumatawag sa akin ang kukulit na tumatawag sa akin. Ayan, sa katunayan po, wala kaming ibang layunin kundi ibahagi lamang po sa inyo ang mga salita ng Diyos para makamit po natin yung pag-protect po ni God sa atin. Alam niyo po ba, yung mga sakuna ngayon ay sunod-sunod po na nangyayari at maraming mga tao yung namamatay sa kalamidad. Hindi po nais namin na mapahamak ang bawat isa po sa amin. Dahil bilang kapatid po kay Kristo, lahat tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. At nais po natin na makalaya mula sa pagdurusang ito, sa mga paghihirap sa mundong ito, at makalaya po sa pasakit ng buhay sa mundong ito. Ngayon, ang pagdurusang ating tinitiis po ay hindi po talaga matatawag na pagdurusa. Ito ay panandilian lamang. Ngunit ang pagdurusa na kakaharapin ng sangkatauhan ay kung mawawala ang kanilang buhay at mawawala yung kanilang kaligtasan. Ang mga sakuna ay sunod-sunod na bumabagsak at maraming taong namamatay sa kalamidad. Ayaw po namin na mangyari po ito sa inyo at ayaw namin na mapahamak po kayo. Kaya nais po natin makamit ang protection po ng Diyos. Kaya mahal na kapatid, sana ay pakinggan mo yung pagtawag ng Diyos. Ngayon, ang sakuna ay sunod-sunod na bumabagsak. Sabi ng Diyos, lahat ng sakuna ay babagsak sa lahat ng bansa at lugar. Ay makakaranas ng mga sakuna, gutom, baha, tagtuyot at mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga sakunang ito ay hindi lamang nangyayari sa isa o dalawang lugar, ni matapos ang mga iyon sa isa o dalawang araw. Bagkos, lalawak at lalawak ang mga ito, palawak na mga lugar, at ang mga sakuna ay magiging patindi ng patindi. Sa loob ng panahong ito, ang lahat ng anyo ng salot na insekto ay lilitaw ng sunod-sunod, at ang pinomeno ng kanibalismo ay mangyayari sa hinaharap. Ito ang aking paghatol sa lahat ng mga bansa at bayan. Walang nakakalam ng dahilan ng paulit-ulit ng mga paalala at pangaral ng Diyos. Dahil inihanda niya na sa kanyang kamay ang walang katulad na kalamidad na hindi kakayanin ng katawan at kaluluwa ng tao. Ang kalamidad na ito ay hindi lamang kaparusan sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Kinakailangan mong malaman ito, na kapag nabigo ang plano ng Diyos at walang tumugon sa kanyang mga paalala at pangaral, anong klaseng galit ang kanyang ipapamalas? Isang galit na hindi pa naranasan o narinig ng sinuman. Isang bagay ito na hindi pa naranasan ng mga tao. Kaya sinasabi ng Diyos ang kalamidad ay walang katulad at hindi maulit kailanman. Sapagkat ang tao ay minsan lamang likhain ng Diyos at minsan lamang iligtas ang sangkatauhan. Kaya ang Diyos ay gumagawa. Paulit-ulit na nangangaral, nagpapaalala po sa atin, gumagamit ng mga tao para magbigay po ng salita ng Diyos na maipadala po sa atin para marinig natin ang kanyang tinig. Marinig natin ang kanyang mga salita at mabigyan tayo ng landas kung paano makamit ang buhay. Bawat araw na pinagdaraanan po natin ngayon ang pinakamahalagang ating buhay at ang ating kaligtasan. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon, bawat araw na nabubuhay kayo ngayon, mahalaga sa kapalaran at hantungan nyo. Ipagkatangi lahat ng mayroon kayo ngayon. Pahalagahan ang bawat minutong lumilipas. Gamitin ang oras para sa pinakamalaki pakinabang upang di mawala ng saysay ang buhay nyo. Mahal ka ng Diyos, kaya ikaw ay pinili at itinalaga. Ayaw ng Diyos na mawala ng saysay ang ating buhay. Kaya mahal na kapatid, nawa ay magpatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating fellowship.